Nag-grocery guys. Wala na kayo mo. Nag-grocery. So, and guys, so si Jared. Jared, welcome to Q-Line. Thank you, yeah. Yeah. Sana siya sa bulk side. Yeah. Morning mga choy. Morning, birds. Good morning internet, good morning viewers. Good morning mga birds. Morning birds. Morning, birds. So nandito pa kami sa Saskatoon ngayon. Papunta kami ng Warman para yung truck ko iniwan ko sa Flying J. Kasi kukunin niya yung truck mo. Dadali mo doon. Mahugasan na. Sana all. Hugas ka. Yes. Sige, huwag niya, kukuhan. Ano ko dire, baka umayos lang ang mabalik kag mulit. Gagas ako dire. Adi na. Ano na hugas? Ikaw mo ang truck. So, kunin namin yung truck niya dito sa yard. Deliver na lahat. Unloaded na lahat. Yeah, success. Safe and sound. Safe and sound yung aming delivery. Makapoy ka no? Makapoy kayo. Layo kayo ang biyahe. 10 days? Wala? 9. Wala pa, birds. Ha? Klaro na. 9 days. 9 days? 9 days ako kay ikaw. 10 days 10 ka. days ako, Kasi galing ka pa sa Saskatoon. So 10 days lang. Hindi naman siya duga kayo. 10 days uli. Ano yun? Lagyan mo ng biyahe. Ano yung long haul, birds? Longol eh. Longol na Alberts. Oo. Birds. Dapat. Open sila sa long haul, birds. Pambiro, huwag kwarta sa. Awa na, pabihiro nag-street 2 ka bulan long haul. Awa na, birds. Surrender, birds. Surrender. Friday meron no? Friday, bre. Yeah. Ay, Friday ron? Thursday ron. Eh! Oh, Thursday pa ngayon. sakto ni pabihong tag Friday ugma. Ay kung ignal pa reset ko na dere. Isit ko ka. Guys, so dito kami sa loob ng opisina ng Q-Line. Nagulat ako kanina kasi dumaan yung may-ari dito. May-ari ni Q-Line. Pagpasok namin, nakasalubong namin dito sa ano, nandyan sa screen niya yung picture namin. Alam mo yung bunga agad niya. Hey, what's happening on TikTok? Sabi ko, akala ko lang na nanonood lang siya ng mga TikTok sa ano nangyayari. Akala ko sa Pilipinas na issue. Sabi ko, it's about our president? No, what you're posting? Sus, man. Gatanaw din siya, nanonood siya sa aking TikTok. Oh my God. May lagi kikita ko patagag-upload, no? Ha? Kasi mismo may-ari ng Q-Line nanonood ng TikTok. Kulbaan po ko. Sabi na kung sawa. So na siya pinipilapan. Mag 6 years na sa dito guys. So, hindi siya nag-apply ng tawag dito pension plan ng Q-Line. Ngayon lang yan nalaman. Yung sinarmit niyo sa akin. For example, magpapadida ka dito sa Q-Line ng $100. Then i-match ni Q-Line yung 100. So for the whole year, meron kang 1,200 Canadian deduction. And then i-match na 200 din. So every year, meron kang 2,400. So lahat yun makukuha mo. Pag gusto mo i-withdraw yung pera mo, pwede mo makuha. Pero yung sa Q-Line,
pag mag-resign ka or aalis ka sa Q-Line, pwede mo makuha yung minamatch ni Q-Line. Tama ba? Yeah, yung binigay ni Q-Line, pwede mo siyang makuha. Pero hindi, siyempre, kung dito ka mag-stay until retirement, makakuha mo yun sa sa pag-retire, yung minamatch. So $100 per salary per month, so $50 per week. Yun lang kaya niyang i-match, $100 per month. 1,200. So ngayon na siya nag-fill up. Mag 6 years na sa dire. Kagwang kayo? Wa niya bali-bali ang pan. Hindi niya pinapansin yung mga yung email. Sayang, 3.5 years ang nawala sa iyo. So meron ka na sanang 2-4 times. Ayaw, huwag na yan. Kala lang yan pang butangan. Pila pinidre. Niya, ingas ko niya. So yun. Nanonood pala yung may-ari ng TikTok ng aking, siguro hindi lang TikTok, siguro sa YouTube nanonood din siya. Wow. So yung aking TikTok account nandiyan sa screen niyo, tingnan niyo. Pero madalang ako mag-upload, minsan ginaganahan pag may time na mag-edit, nag-upload ako yung mga trash na ng mga videos na pwede ko pang i-recycle para pang TikTok, kasi TikTok just 2 minutes, 3 minutes na upload. Tinamahan naman anim mo. Your personal information. Tinapulan na po ba? Sige, tinapulan na eh. Sayang kagi mo na pa ng kan, makakalimtan na po na mo ugma dito. Ay nako, yung truck niya na wala pa dito. Nasa shop, no? Pero may sira yung pump ng EPU. EPU na naman ang problema. Saan mo ka lang makuha? Owner-operator ba? Na! Yung mga owner-operator, yan ang problema pag nasira ng EPU. Kasi importante talaga yung EPU. Yeah. Kasi kung bugnaw ang panahon, dali pag-drain yung battery. Yeah. So kailangan ipaanda rin mo yung Yan, kailangan talaga may EPU. Ngayon yun nga lang, sobrang mahal. sobrang mahal. 15,000 to 20,000 yung EPU, yung price. Sa malalaking company, talagang maglalagay talaga sa EPU, maski mahal kasi Bakit? fuel. Yung tipid ng fuel. Tipid ng fuel, yes. Yeah. So sa amin yung truck mark, sa atin minus 25, hindi mag-hook yung truck. Pero kung tataas yan ng temperature, nasa mga minus 20, ayun, Mamamatay yan. mamamatay siya. Mamamatay din. EPU na yung gagamitin mo. EPU na. Yeah. During summertime, kahit sobrang init. Oh! Rob! 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 Hi, Rob. How you doing? How's your truck? Well, the new one. Oh, you got a new one now? Oh yeah, the other one burned out. Yeah, what happened to your truck? EPU? It's no, not APU. Is that your truck was burned? Yeah. 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 With a bulk? The bulk trailer? No, it's just a truck. No, I the mean, one that the one that yeah, in the Facebook. he's pulling the bulk, right? Yeah, The tanker? the tanker. Oh, so No, no. it was. How are you doing? Good. We're doing the interview here. I think it was either faulty regen, or Oh, the region. maybe, or an electrical fault. Not quite sure. That day it was pretty cold too. Oh, it Right. was cold. But yeah. that time you were not in the truck? No. I was just walking it up, ready to go. Oh my. I was at home. It was really burned, Burned everything. Oh yeah. Only the pipe that's left. Yeah. Crazy. You know what the problem is that if you sleep inside and you're suffocated with smoke? What happened? Yeah. Hmm? That's very dangerous. What happened if I was asleep and then suffocated by smoke? Well, I think you'd wake up before that happened. Yeah, well, that's what was left of it. Kasi? You know? Ubos ang ulo eh. Naubos yung truck niya. That's at your driveway, Yeah, it was in my driveway, yeah. Oh my. and nobody showed up. Like
fire, Oh, anything. yeah. Oh. Oh. Engine toast. Yeah. Melted the pan. Oh my. So it was totally lost. Oh, yeah. Yeah. You cannot refer that one. You want to sleep in it yourself, don't you? Ubos yung ganyan truck. Oh. Boss guys, sunog guys. Oh my god. Yeah, he's pulling the Yeah. bolt, right? The problem if you're sleeping inside Oh, yeah. and you were suffocated with the smoke. There was another one the same week, somewhere down south. One of ours caught fire. So there's two trucks get Yeah, burned. in the same week. Yeah. That's crazy. Good thing the tank, it was all right. Are you loaded? Oh, what you mean my tanks? Yeah, I mean the power cord was okay. Yeah. If I'd have been quick enough, I could have, before they towed it away, I could have taken the power cord off and used it. And that's how crazy it was. As I say, you see on there, it's about 2 inches above where the power cord was. It was just aluminium. Not all the time, just When you can, yeah. you know. You've got a reputation, mate. Nice, bro. Just friendly. I'll see you guys That's you guys. Take care. May training? May training wala? May training? Wala. Wala. She's tired. Monday? Okay. Monday? So I'm gonna stay here? I'm okay. Sorry, it's Thursday. He's gonna make you suffer this weekend. Yeah, let's go. Let's stay at my place, Mark. Huh? This is my place. Oh, Marco's gonna make you suffer. What's that? So we go Monday? Okay. To where? What? No, we're just tourists. Look, he's recording again. Sorry. Okay, so wala kaming load dito. Babalik ako ng Winnipeg weekend. So, yeah. Hatid mo ako doon, eh. Ha? Hatid mo ako sa truck stop. Sige. Uwi ka na talaga. Shit. Uy, sorry. Or magpahugas pa kaya ako dito. No? Ikaw. Eh, ito na lang. Hey, ito pala. Again. Welcome, Jared. Bye, Aaron! Welcome, Jared, dito sa ano, dito sa QLine. Tingnan mo na yung truck ko. Jared yung nag-work before sa Trappers na taga Regina. Nandito na siya sa aming company ngayon. Yung kasama ni Lakay before sa tinuruan ni Lakay. Nandito na siya sa QLine, nag-apply siya. Oh, really? Kasama ni Lakay yun, tinuruan ni Lakay yun eh. Yung kilala yun. Si Jared? Oh? Yeah. Oh? Kasama yun sa ano. Punta kami mag-Uber. Yan guys, so si Jared. Jared, welcome to QLine. Thank you, yeah. Yeah. Sa ano siya, sa bulk side. Yeah. Hindi siya sa ano, sa deck. Nakaka-away ka every weekend. Uy, sorry. Kuya. Pauwi na nga ako yan eh. Pinauwi na nila yung truck. Tapos follow trip na lang ako sa Lunes. Sa Lunes. So, Yan, naman ito. doon ako kailangan ng income. Kimti ka lang doon, oh. Dito, dala mo truck lagi dito. Paano na lang sa isa? Oh, para mo sa iso. Anong bulk? Hopper? O hopper ka? Trade. Ah, B-trade siya. Tapos na, Thursday, tapos na. Ay! Nag-start ka nung sa Monday. Ah, okay. Nag-grocery guys. Ano na yung kwan? Nag-grocery. So, Grocery, guys. grocery sa shop ba? Daming kuan. Yan. Grocery siya. Dami niyang grocery. Dating pakialam sa kitchen eh. Lagi ko pangalan ni Nerd. Ni Nerd ilalagay eh. Tukurin niya. Ilalagay niya talaga. Asa sa'yo ayan? Tapos, asa trail mo? Asa yung cup mo?
ay. So ito yung ano sa'yo, ito yung sa akin. Then yung pang-spray sa loob ng truck sa alikabok. Then spray. Ito dito ikakabit yan. Ditong wire na yan. So meron ka ng pang-spray dito sa alikabok. Yan, ako na dyan sa kotse. Brand new guys. Ang dami talaga nilang truck na dumadating ngayon na ano, bago. Nice. Ganda ng ilaw na. Okay, nasa shop yung aking truck ngayon. Papalit ng EBS at saka yung sensor doon sa coolant. Ginagawa na nila. So sa kabila kasi lumalabas yung EBS eh. Oh, so heavy. New mattress. Kita nyo may mattress din. Ay. Nag-request ako ng mattress sa truck, yung bagong mattress. So kaya binilan na ako ng bagong kama sa truck kasi medyo malalim na siya eh. Dami oh. Ito yung ginagamit sa likod eh. Guys, ang daming EPU oh. Yung mga binabakla sa mga binibit ng truck. Oh, sira na. Yan, daming EPU. Yan, EPU. EPU, this is 15,000 guys. Alam nyo yan? Oh, yan, buo pa oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6 na EPU. Meron pang binaklas nila oh. Daming EPU. That's 15,000, 15,000, 30, 90,000. This is 90,000 guys. So yun nga, nag-request ako ng bagong mattress dahil papalitan ko yung luma kong mattress dahil malalim na. So itong bago sa akin binigay, kakabit ko mamaya pagka natapos yung truck ko. Lalagay ko yung mamaya. Okay, ito yung driver's room or driver's area na hindi pa natatapos. Yun, parang I don't know if up and down. Hanap lang ako ng mga gamit ko dito. Daming mga hooks eh. Ayan oh. Pinagtatapon oh. Dami. Yes sir. Done. Bagong mattress guys. Bagong mattress. Anyway. Yan nga. Oh, may check engine pa rin. Kaya wala na. Alright. Let's go out. Let's go out. Thank you so much. No, ba't wala akong busina?
happened, bro? Bagay, hindi naman ginagamit yung busina dito. Lalagay ko lang. Allah, Allahu Akbar. Kung lalo nang bibigat to. Diba? Request ka lang ng mattress, ano? Bibigyan ka ng mattress. Sabihin mo na ano, kasi pangit na siya eh, oh. Lubog na eh. So, kailangan bigyan mo siya dito. Ang galing ng pagkabalot nila, oh. Lugutukan yung ano yun. Yoy. Yung bakal sa lalim. Bibigay yan eh. Yan. Oh, yun na. Hoy! Muli na lang ko karon. Yeah, muli na ko. Yeah, una na lang. Kita lang tayo sa ano, Winnipeg. Or sa, lagi. Ako lang yung ayusin ko lang itong aking loob. Dahil nag-request nga ako ng ano, ng mattress. Tatakbo ako ngayon hanggang mga 12 o'clock. Ha? Kita na tayo sa kan. Yeah. Okay ra ko. Iwanan mo na dyan yung truck mo. Yeah, sige. Hindi na, okay na. Eh, late na kayo ko. Mga gabi na kong samot. Kita na tayo sa kan. Masama mo ang biyahe? Sabado. Dagan tag Domingo. Na, sige. Kita na tayo sa kan. Winnipeg. Ha? Sige, amping. Sige na. Sige lang. Amping. Yeah, okay, bye-bye. Okay na. Okay na? That's good. Okay, ingat. Sige. The same pa rin yung mattress. Parang pinagkaiba to. Aftermarket to siya ng mattress, guys, dahil yung mattress ng Giskeja ito, bago to eh. So aftermarket na mattress. Sana
magkasya. Alright, taas na yung mattress na ako, diba? Taas na yung higaan ko. Ngayon lang, problema ko dito, pag kukuha ko ng mga juice sa ilalim, tatama na siya dito sa TV. Alright, anyway, yeah, it is what it is, guys. Lalagyan ito. Tama na sa TV, oh. Request ka lang, sabi ka lang, gusto mo ng mattress, gusto ko ng ano, gusto ko ng higaan, gandang higaan, bibigyan ka nila. Wala problema yan, sige lang. Yung TV, medyo ano na yung TV, tikit na siya sa higa. Oh, ganda na higaan, oh. Ganda na higaan, oh. Diba? Taas na. Hindi ko na itatapon yung luma, pinatungan ko na lang yung luma. Sayang kung itatapon eh, patong na lang. Then tatakbo na rin ako ngayon. Iusin ko lang tong aking higaan. Ito para sa paa yan, pag nangangala yung paa. Nag-request din ako ng hose. Para sprayer pala dito sa kasya ba to? Yeah. This is AC Connect. Yun lang. Yeah, easy connect lang to siya, guys. So dalawa na yun sa akin. You know, dito sa kabilang side. Yeah. Diba? So meron akong panglinis dito. Ito dito sa kabilang side kasi hindi siya abot doon sa lalim, oh.
sa dalawa. Panglinis. So, dito ko natatapusin ang video. So, kaganapan kanina ng umaga, paggawa ng truck. So, nawala na yung aking 524133 na code dun sa aking coolant water, pinalitan nila. And yung aking EBS sa truck, pinalitan nila ng lahat ng mga wires. And then, yeah, itong aking bagong higaan binigay. Then ngayon na nga yung aking boss namin, yung pinaka may-ari ng Q-Line, nanonood pala siya ng TikTok, nanonood siya ng aking mga vlog. So yun yung sinasabi ko na nagustuhan nila, kasi nakausap ko rin yung safety kanina, kasi nga si Jared, nandun si Jared yung taga Regina, nabanggit ko kaninang umaga na si Jared na taga Regina nandito na sa amin, dito na nagtatrabaho as hopper. Now, nagustuhan nila yung video. Well, salamat, dahil nagustuhan nila. Yung nga sinasabi ko na kung paano mo i-showcase yung trabaho mo sa viewers, kasi I know manunood yung company na pag nalaman nila nagbablog ka, manunood sila. So nasa iyo na yun kung paano mo i-showcase yung company, yung trabaho mo, na magugustuhan ng company, no? And nagpapasalamat ako sa kanila dahil hindi sila mahigpit. Okay sa kanila na mag-vlog ako. And mga ano lang naman mga securement, mga loading, takbuhan, drone shots. So kung pangit yung showcase mo, or saka yung customer service, ano ka makikitungo sa yung customer, and yeah, okay sa kanila, walang problema. May-ari, yung mga dispatch, yung mga taga-opisina, yung HR namin nanonood, and mga taga-yard nanonood. Pero doon ako nagulat sa may-ari, talagang, how's your TikTok? Ano meron sa TikTok? Yung upload mo. Tinignan ko, wala man akong ibang in-upload kundi yung Q-Line na nag-unload ng combine. So doon ko nalaman na okay, nanonood si boss, yung may-ari. So walang problema, okay sa lahat, okay sa kanila, okay sa ano. So yun nga, iwasan mo yung makitaan ka ng pagkakamali na pwede kang i-restrict na, huwag ka na mag-vlog, pangit yung pinapakita mo. Kasi sabi ng safety namin na parang pinapakita yung trucking industry sa mga tao, and then second, yung pag-promote ng company sa viewers, no? Kasi nakakalibre na sila ng promotion, no? Hindi na sila kailangan kumuha pa ng mag-promote, kasi napo-promote na yung company ni Q-Line. So wala mang bayad yun, walang bayad sa akin. Ang sa akin lang doon, wag lang akong pakialaman sa aking vlog. Basta wag ka lang papakita ng mali na hindi nila magugustuhan. Dahil siyempre kung ikaw yung may-ari ng isang company, isang trucking company, tapos yung vlogger ay parang hindi maganda yung pagka-showcase ng yung kumpanya, maglagot juga, di ba? Parang maiinis ka. So nasa vlogger na yun, nasa content creator na yun, paano mo siya i-showcase sa people na good for you and good benefit sa company, no? But again, do not love your company. Again, do not love your company. Love your job. Okay? Love your job. Hindi naman hate ko yung company, no? Do not love the company. Love your job. Because the time na hindi ka na mahal ng kumpanya mo, sisipain ka. So at least mahal mo yung trabaho mo. In return, nasi-showcase mo yung company, yung kanilang kumpanya, kung paano sila magtrabaho, di ba? But anyway, mahaba na masyado yung aking dadadakdak dito. Tapusin ko na to. Linisin ko lang tong truck, everything, and then mag-start ako mag-drive hanggang Regina, siguro ako matutulog. So I'll see you guys the next video. Pag-amping mo tanan, and we will keep on trucking. Have a good night. Bye-bye.